Yan, good morning, Lifefield Church. Good morning po. This is my first time na mag-preach sa Mayfield. So, kaya bago pa lang ako dito. Ngayon lang ako nahiritan ni Pastor Norma. Dahil nasa Bulacan nga po ako. Pero yon, salamat po sa paanyaya na makapag-preach sa Kainta ulit. So, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. Ang title ng pag-uusapan natin ay huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. So let me read to you the passage, tapos tuloy-tuloy po natin. Sabi sa verse 9 ng Galatians chapter 6, 9 to 10. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta't may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa amin at sa pagkakataong magsama-sama muli bilang isang pamilya dito sa iyong tahanan. Habang pinag-aaralan namin ang iyong mga salita, hinihiling po namin ang iyong lakas na siyang magbigay ng pagpapatuloy sa amin sa paggawa ng kabutihan kahit na may pagkakataon at oras na kami ay napapagod. Panginoon, ipaalala mo sa amin ang mga pagsisikap na aming ginagawa ay hindi mawawala at sa tamang panahon ay mag-aani kami dahil sa iyong mga salita ay ito yung pinangako mo sa amin, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoon. Bigyan ng oras ngayon na makapakinig ng tama. Samahan mo kami sa aming pagsamba at pagtanggap ng iyong salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. God is good. Dumating na ba kayo, mga kapatid, sa punto ng inyong buhay na nasabi mong wala na to? Pagod na pagod na ako sa paggawa ng mabuti. Wala naman akong nakikitang pagbabago sa mga tao na ginagawa ko ng mabuti. Parang pakiramdam mo isa kang coach ng boxing na gusto mo nang ihagis ang tuwalya at dahil wala ka na nakikitang pag-asa, parang tama na. Nakakapagod ng gumawa ng mabuti tapos wala namang nangyayari. Diba? Kaya ngayong umaga, mga kapatid, napakaganda ng paalala sa atin ni Pablo. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Palagi yan. Dahil darating ang panahon, mag-aani tayo kung di tayo susuko. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if you do not give up. Kung inyo mapansin, mga kapatid, sa talata na yan, nabanggit ni Pablo ginamit ni Pablo yung salitang tayo, or yung sa English ay us. Na para bang sinasabi niya mismo sa mga sinulatan niya, mismo ako, kahit kilala niyo ako na si Pablo, tapang, parang wala kang natatakutan kasi dating Pariseo yun eh. Pero sabi niya, mismo ako, prone akong bumagsak sa ganitong bagay, na napapagod tayo, di ba? Napapagod ba kayo minsan sa paggawa ng ganyan? Si Pablo mismo, dumating din siya sa maraming pagsubok sa kanyang buhay. Kabila ang pag-uusig, paghihirap, kahit na gumagawa ng mabuti, pero ang palit sa kanya ay parang hindi maganda. Pinapakita niya sa mga taga-Galacia, kanyang sinulatan nito, na hindi lang ako nagtuturo sa inyo ng regarding sa kaginhawaan na kapag ikaw ay nandito talaga sa pagsunod sa Panginoon, is puro kaginhawaan. Minsan talaga kahit na ginhawa yung ginagawa mo, minsan na nangyayari, kapaligtaran sa atin. Minsan hindi nagiging, parang napakatagal ba? Gawa ng mabuti, pero parang tagal mangyari nung bagay na mabuti din. Si Pablo isang napakagandang halimbawa ng pagtitiis. Kaya hinihimok niya ang mga taga-Galacia at lahat ng mga mananampalataya ngayon na huwag kang manghina kung ikaw ay napapagod na ngayon sa paggawa ng mabuti.
Sabi ni Pablo, ako din, nakakaranas ako na nadi-discourage ako. Nakakaranas din ako ng mga difficulties sa buhay ko. But lagi niya sinasabi, we must not give up. Huwag tayong susuko sa paggawa ng mabuti at huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. It is the idea that Paul practices what he preached. Kung babalikan po natin saglit yung talata 7, nakikita natin dito yung mga napakagandang topic ni Pablo na kung anong iyong itinanim, sabi ito din ang iyong aanihim. Ang nagtanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yung Galatians po, kung inyong maiisip, nahati po yan sa dalawang bahagi. Chapter 1 to 3 talks about law. And then 4 to 6 talks about grace. Tapos naalala nyo sa chapter 5, dito natin makikita yung, alam nyo siguro yung verse na ito, yung 5, 22, 23, fruit of the Spirit. And then pagdating ng chapter 6, binigyan naman tayo ni Pablo ng practical Christian living. Ito yung mga dapat ginagawa ng isang taong puspos ng Espiritu. So verse 1, makita natin, paano ba natin i-handle yung tao na umagsak sa kasalanan? As a Spirit-led Christian, paano ba natin siya dapat pakitunguhan? Tapos meron din dyan sa verse 4, yung mga sumusuporta sa atin, yung mga pastor natin, yung mga naglilingkod sa atin, sila ba ay dapat din nating bigyan, tustusan, dahil tayo pinagpapala rin ng Panginoon. Tapos sa susunod, sa 7 to 8, sowing and reaping, and then 9 to 10 is about doing good to all people. So dito, pumasok naman ang pagiging parang agriculturist ni Paul. So sa verse na ito, the principle of sowing and reaping. Yung wife ko ay agriculturist, kaya kabisado niya rin yung mga ganitong bagay about sa agriculture. So imagine na lang natin, ang i-picture natin sa isip natin yung mga nangyari dito. May isang magsasaka na kung saan ay nandun siya sa kanyang bukirin. Dala siyang mga buto. At dito, sa maliit na buto na to, naniniwala siya na may buhay ang buto na to. Hindi mabilisan ang pagtatanim at hindi rin madali ang magtanim, pero naniniwala siya darating ang panahon, lahat ng aking pagod, lahat ng aking mga ginagawa ay magbubunga. Itong buto na to na ngayon ay maliit, pero darating ang panahon nito, pag nag-sprout, magiging maganda. Pero hindi kadalian mangyayari yun. Kailangan niya muna magbungkal ng lupa, kailangan niya magdilig, kailangan niyang balik-balikan yun, araw-araw, days and weeks. Kailangan huwag kang mapagod. Pabalik-balik at sa pagtatanim dito. Then one day, darating ang panahon na yung butong kanyang inihagis o tinanim. Magkakaroon ng buhay. In church, that is what exactly God is saying to us today. Minsan, nagtatanim tayo ng mga binhi ng kabutihan sa ibang tao. Pero pakiramdam natin, hindi napapansin yung ginagawa natin. Minsan, nagtatanim tayo ng binhi ng pananampalataya, pero parang walang nagbabago. Minsan, nagtanim tayo ng pag-ibig, pero parang walang bumabalik. Minamahal kita, ginagawa kita ng kabutihan, tinutulungan kita, pero bakit kung ako yung nangailangan, parang walang nangyayaring balik sa lahat ng kabutihan na ginawa ko. But just like that farmer, don't give up. Hindi mo man makita ang resulta ngayon, but God has promised, one day, in God's perfect timing, kung hindi ka susuko, we will reap a harvest. Yan sabi ng Panginoon. Minsan, nakakaiyak na parang yung mga panalangin mo, tagal-tagal, sagutin, di ba? Inisip mo parang, Panginoon, tagal ko nang pinapanalangin, pagalingin mo ako. Yung luha mo, hindi mo na maintindihan sa dami. Kasi parang, lagi naman akong nag-church, ang dami mong question sa Lord, pero kapatid, habang ikaw ay naghihintay, ang pananampalataya mo ay lalong lumalago. And expect this. At
Huwag kang tatanim ng anger and then magre-reap ka na peace. Okay? Huwag mag-expect nun. Kung magpa-plant ng bitterness and then you expect joy. And wala kang tinanim, pero nag-expect ka ng harvest. Wala rin mangyayaring gano'n. So dito po sa pag-uusapan natin ngayon, unti-unti natin yung mga talata. 2 talata lang naman ito. Pero nawa po ay tulungan tayo ng Diyos na magkaroon ng katatagan na kahit tayo ay may mga panahon na papagod sa paggawa ng mabuti, huwag lang tayong susuko at huwag tayong titigil. The harvest is on its way. The Lord of the harvest is not forgotten you. Unang bagay na pag-usapan natin in verse 9a, yung paghamon sa atin o yung panawagan sa atin na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung kalahati, tapos sunod, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ang mga bagay na ito dahil ang mga taga-Galacia ay nag-struggle sa issue dahil sa mga false teachers that time. They were struggle sa legalism and discouragement. Kasi tinuturo ng mga false teachers dati na yung salvation ay pwede mong makamtan through works. At kailangan mong sundin yung law. Pero sabi ni Paul, ino-correct ni Paul ang teaching na ito, na when it comes to salvation, it is only comes by grace through faith in Christ alone and not by human works. Kaya nga in Galatians chapter 6, nag-shift siya sa practical encouragement sa atin to keep doing good, keep walking in the Spirit, and don't give up. Yung mga taga-Galacia, they were tired of persecution. Sa mga tao na patuloy nagtuturo sa kanila. Alam din dito sa issue ng Galatian, may mga church conflict din nararanasan. Maraming issue na parang kahit anong gawin mong mabuti, parang walang nangyayari. Yan, dumating sila sa panahon na sinabihan sila ni Pablo, huwag tayong mapagod sa patuloy na paggawa ng mabuti. There will be a harvest if we don't quit. Alam natin, minsan ang buhay, kahit tayo mga Christian na exhausting, nakakapagod, di ba? Minsan sa church na lang eh. Kahit mga ka-churchmate natin, minsan napapagod tayo, minsan intindihin sila. Di ba? Hindi naman siguro. Pero mismo ako, as a pastor ng Bulacan, at bilang di naman ganun pakatandaan sa ministry at ang mga kasama ko ay mas ahead sa akin, medyo kahit na sabihan mo, minsan hindi talaga nakikinig. At siyempre, we need to respect kasi bata ako sa kanila. Pag hindi ako sunod, baka tanggalin nila akong pastor nila sa Bulacan, di ba? Pero minsan, pinapanalangin ko dati, daming issue ng Bulacan eh. Sobrang dami. Parang lumabas ka lang ng simbahan, dati may issue ka na eh. Ganun ang mangyayari. Pero pray and pray, gawa pa rin ng mabuti kahit may gumagawa ng masama. Sa'yo, hindi mo gagantihan ng masama. Need to keep doing good pa rin, magpakabait pa rin, gawa mo ng mabuti. And ang Diyos gumagawa siya ng resulta eh. Sa simbahan. For 8 years na po akong pastor ng Bulacan. Salamat naman at wala pa naman hindi pa naman ako natanggal. At wala pa naman akong nakaaway doon sa church. Yung mga umaway po ay wala na sa Bulacan. Joke lang. Pero ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Kahit nakakapagod naman minsan talaga. Lagi tayo ni-encourage ni Paul. Minsan, alam ko pagod na rin kayo dito, mga nanay at tatay na pinapaalalahanan ng mga anak na huwag kang kumain ng ganito dahil makakasama sa'yo. Huwag mag-take ka ng gamot, minsan hindi tayo nakikinig. Laging nagpapaalala sa atin. Sila, mismo mga doktor, makabait ka na, munod ka, mga anak natin, ganyan. Pero minsan naging pasaway tayo.
Weary means to lose heart. Yun ang ibig sabihin ng weary, yung mapagod. Hindi po ito pagod na physical. Kasi yung pagod na physical, pwede mo itulog tanggal na yun pagkatapos. Pero yung weary, na sinasabi, yung to lose heart, ito yung parang, alam mo yung sa loob mo, kahit nakatulog ka na ng mahaba, pagod ka pa din. Lalo na yung pagod sa isip, napakahirap talagang bantayan yan. Yung pakiramdam mo, napagod na yun, gusto mo nang mag-give up dahil siguro sa dami ng mga iniisip, problema, gasan ng ulo sa loob ng mga kasama sa bahay, gasan ng ulo ng asawa mo, lahat yan, damay-damay lahat yan. At tigasan, issue sa simbahan, lahat yan, madami. But Paul says, don't give up. Minsan nakakapagod gumawa ng mabuti kasi parang walang nangyayari. Parang sabihin mo sa sarili mo, huwag na lang gumawa ng mabuti. Huwag na lang tulungan to. Kasi hindi rin naman nakikinig. Diba yung mga ganyan? Pero mga kapatid, God is never wasting lahat ng ginagawa mong mabuti. Minsan sa tao, nakakapagod, nakaka-frustrate na gumawa, nakaka-exhaust talaga, nakakapagod gumawa ng mabuti. Kasi nga, nag-expect ka ng result sa tao, diba? Pero yung ginagawa mong buti, na may pananampalataya sa Diyos, huwag kang mag-expect ng result sa tao. Hindi sayang ang pagod na ginagawa mo sa Panginoon. Nakikita niya lahat yan. 1 Corinthians 15:58, sabi ng Lord, your labor in the Lord is not in vain. Hebrews 6:10, God is not unjust. He will not forget your work. There will be seasons talaga sa buhay natin that you serve in ministry pero parang wala nakakapansin. Minsan di nyo alam, pumunta kayo dito sa church, set up na yung upuan, set up na yung mga gamit, pero minsan ba naisip na, sino yung nag-set up na? Pero sa iba parang, ako na lang, sa Bulacan, naging issue dati yung, ako na lang lagi tagahugas kasi every Sunday kasi may parang potluck kami, daming kumakain. So, parang pagkakain ng iba, tambak sa lababo, tapos wala na. Iba parang pagod na ako maghugas, lagi na linggo-linggo ako naghuhugas. Pero nung na-imagine niya na, sabi niya, ginagawa ko ito para sa Lord, enjoy na siya na-enjoy na siya sa ginagawa niya. Meaning, kahit sa ginagawa nating ministry sa Panginoon, wala nakakapansin sa yung tao. Alam mo, continue pa din, gawin mo pa din ginagawa. Maging masaya ka. Nakikita ng Lord ang ginagawa mo, siya naman ang nakakapansin ng lahat ngayon. Minsan nagbibigay ka, pero parang pakiramdam mo, hindi na-appreciate. Nakakasama ng loob yun, di ba? Kung isipin mo, parang nagbibigay ka, pero hindi na-appreciate. Okay, parang walang bumabalik pa man sa'yo. Patuloy mo pa din gawin ang mabuti. You pray and nothing changed. Continue pa rin natin gawin yan. Keep sowing. Keep on loving. Keep giving. Because God sees what man does not. Even people forget, God still remember. Before ako papunta sa ministry, ako'y taga Cavite. Nangarap lang mag-college and then biglang nag-offer yung pastora namin na may college to sa Kainta. So, nakarating ako CTC. So, dati yung church natin, naghanap nga ako ng mga classmate Tsaka uniform, tsaka libro. Tapos tatlo lang kami, si Pastor Marvin, si Raymond, tsaka ako. Sa linggo na, walang klase. Sabi ko, parang, kasi sabi college, pastor Gusto ko mag-aral talaga, wala kaming pera that time. And then, yan nangyari. Tapos 1 week, dumating yung mga classmate ko. Pero mga senior yung dumadating. Sabi ko, sino ba yung mga classmate ko? Pastor pa lang. So, nung una gusto ko na umuwi. Dahil hindi naman yung expect ko Pero God is good. Doon pa nga ako naging Christian sa Bible School Sa totoo lang. And then, doon ko nakilala talaga ng lubusan ng Lord sa buhay ko. Pero dumating din po ako sa punto ng panahon na ako yung naging bunga ng isang taong matigas ang ulo. At siguro yung mga tao sa paligid ko ganito yung nararanasan. Yung sabi ni Paul, di ba, huwag ka mapagod gumawa ng mabuti. Pero kung sa akin, siguro, daming pagod that time. Kasi hindi ako naikinig. Sige na, Pastor Ray, Pastor Norman. Dumating ako sa panahon dati na wala ako sa ministry. But praise God sa buhay
ako sa buhay ko. Kasi yung mga tao nasa paligid ko hindi napagod. Especially, di naman ito pagtataas, pero thank you kay Pastor Ray. Kasi nawala ako sa ministry dati. Totally. I'm a pastor of Dasmariñas dati. Pero, alam mo yun, dahil bata, may mga nagawang kalokohan sa buhay, and then para napabayaan ng ministry, and then nawala ako sa ministry. Pero, hindi ako tinigilan ng mga pastor natin noon. Nagkaroon pa ako ng trabaho para lang hindi talaga ako mawala sa Lord. Kasi wala na talaga isip ko nun eh. Gusto ko nang iwan ng ministry. Wala na. Tatambay na lang ako nun. Pero siguro, they keep on praying sa akin. And then, tinignan ko yung 3 years kong trabaho sa Bulacan. Hindi siya trabaho eh. Tinignan ko siya as discipline ng Lord sa akin. Totally. Pero napakabuti lang ng Lord. May mga taong ginagamit siya na kahit nakakapagod intindihin tayo, hindi sila napapagod pa din. Pero napapagalitan po ako lagi dati. Siguro, pag kami trabaho, okay lang. Pero pagkatapos, kakamusta? Alam mo yung tatanungin ka lang isang tanong na parang sakit. Tapos pakakainin kapag tapos. Ang hirap pumili ng order kasi parang nalulungkot sa loob. Pero thank you. Thank you kay Pastor Ray. Kasi kung hindi siya nag-insist na talaga na magtrabaho, tapos samahan ako sa lahat, wala na siguro ako sa ministry totally. At isa pa, ito yung nakakatawa lang. Dahil nga patuloy pa din na kumikilos ang Lord sa buhay ko. Hindi naman ako nangarap na bumalik sa ministry. Wala nga naniniwala sa akin eh. I am disqualified talaga. Kahit sinong tanongin nila, disqualified na ako eh. Parang kahit gusto ko, ayaw na nila. Pero may mga naniwala pa rin na kaya mabago. At yun, nakabalik ako sa ministry. Ngayon, 8 years na nga akong pastor ng Bulacan. Hindi ko iniisip yun na ano mangyari, di ba? Pero yung sinasabi ko sa atin na parang hindi naman yumaman si Pastor Ray, si Pastor Norman dahil gumawa sila ng mabuti sa akin. Pero I'm so grateful to God dahil may mga man of God tayong nakakasama na minsan kahit na hirap intindihin, kahit kayo, alam ko minsan napapagod rin sila sa inyo. Pero may panahon talaga na kahit napapagod sila, hindi nila kayo pinagdarasal ng masama, tuloy pa rin kabutihan ng ginagawa at yun yung ino-honor ng Lord. Kaya yun, naging resulta ng Lord, matagal, 3 years, isipin mo bago ako nakabalik. 3 taon kang maggagawa ng kabutihan sa taong hindi nakikinig. Parang hirap isipin nun, suko ka na dun eh. Pero God is really good kasi milo siya. Totoo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mong mabuti, there will be a harvest. Mag-reap tayo ng harvest. Kaya yan, pag-pray nyo rin po si Pastor Marvin. Diba nawala na rin si Pastor Marvin? Dahil ako ay naging bunga ng ganyan. Yan din ang ginagawa ko sa kanya ngayon. Hindi ko siya tinitigilan. At halos 4 na taon ko na rin siyang hindi tinitigilan na ganitong gawin. Pero sabi ko, one day makikita ko rin si Pastor Marvin makakabalik sa ministry. Diba? Kaya yun, patuloy niyo pong ipanalangin yung mga kapatid po natin na yan. At after niyan, pasok tayo sa pangalawa, ito yung pangako ng Panginoon sa lahat ng gumagawa ng mabuti. There's a reward, the promise of reward. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Isa lamang po mga kapatid ang susi para sa pag-aani. Huwag tayong susuko. Hindi mo alam, sa suntok na lang, ito na pala yun. Nag-give up ka. Sayang, di ba? Huwag tayong susuko kahit matagal. Kasi yung sinabi ng Panginoon, for at the proper time, hindi mo ito yung timeline mo. May timeline talaga siya dyan na binigay at mangyayari yun kung kalooban niya talagang mangyari yan. Yung proper time na sinasabi dito, it is God's timing or yung tinatawag na God's appointed season. Not too early, but not too late. Perfectong oras na binigay niya sa atin. God says, He made everything beautiful in His time. Perfect timing. And Psalm 126, 5-6, those who sow in tears will reap with songs of joy. Alala ko yung sabi ng asawa ko, dati mahilig nga kasi magtanim at napag-aralan nila yung agriculture.
Sabi niya, yung bamboo, it takes 3 to 5 years bago mag-mature. Pero bago siya mag-mature, kailangan mo na siyang bagyuhin. Ibig sabihin, kaya siya nagiging mature, hindi dahil lang sa tumatangkad ka. Kaya siya naging mature, yung roots niya ang nagpapatibay sa kanya kung bakit kahit anong hampas sa kanya, sumasayaw-sayaw lang siya. At ganon din, mga kapatid, habang siya'y tumatagal, lalong tumitibay yung ugat. Same thing with us, mga kapatid. Minsan, nakakapagod na parang sabihin, puro na lang problema yung dumarating sa buhay namin, puro na lang bagyo. Pero alam mo yung pagsubok sa buhay mo, ito nga tinuturo ni Pastor Raymond, di ba sa James, sa inyo? Yung mga pagsubok sa atin, minsan, sabi ni James ba, consider niyo yung mga problema talaga yan. Hindi. Consider joy. Di ba sabi ni James sa atin? Kasi yun yung makakapagpatatag ng pananampalataya mo. Tandaan mo, kailangan minsan talagang binabagyo din. Hindi man laging bagyo, pero minsan talagang parte yan ng buhay para mas lalo nating malasap yung kasarapan ng pagpapala ng Panginoon sa buhay natin. Minsan matagal ang ani. Dahil sa hinihanda niya pa kasi yung oras na ibibigay niya sa atin, sa oras ng pag-aani. Tsaka minsan, baka may mga panalangin kang ang tagal-tagal pang mangyari, baka hindi ka pa din totally matured para tanggapin ang pagpapalang yan. Baka kasi sayangin mo lang yung opportunity kapag binigay niya yan agad sa'yo. Kailangan ready tayo lahat. Malago tayo sa pananalig sa Kanya. Matagal na paghihintay, pero naniniwala tayong darating. Yun ang pangako ng Panginoon sa atin. May isa akong kaibigan, ito ay asawa ng kapatid ni Juday, si Kim. Kilala nung iba sa inyo si Kim. Si Kim ang isa sa masasabi kong napaka-blessed na tao sa panahon sa mga taong nakilala ko lang. Kasi napakabait talaga nito kung isipin. Christian, sinakripisyo ang lahat para sa pamilya. Napakahirap ng buhay nila. Sabi nga niya, pagkain lang dati nila, ulam, sin, tuyo. Pero lang, mahirap ang buhay, pero nakagraduate po ito ng geodetic engineer. Nakatapos din siya ng pag-aaral. Pagkasa mag-aaral, nagtrabaho. Pagpaaral din ng kapatid at graduate na rin ng engineer. Kapatid niya. Worker din siya ng church. Pero after a year, itong problema dumating sa kanya. Nagkaroon siya ng CKD. Stage 5. Imagine mo, tumabo lang yung mata, pa-check up. Stage 5. Normal, di ba? Serve ka sa Lord ng maayos, tapos biglang darating sa iyo mga ganung pagkakataon. Pero never siya nag-complain sa Lord. Sabi niya, bakit kaya ako? Bakit naman ganito pa yung nangyari? Nalala ko noon, kasama ko siya magpa-dialysis. Kasama ko siya dyan sa tumira sa Bulacan. 3 times a week, 4 hours dialysis. Halos balik-balik, nakikita mo yung nangyayari sa kanya, session. Pero alam niyo, nakakatawa, after yung dialysis, uwi siya para mag-work. Hindi dahil para may pambayad siya sa mga gamot niya. Hindi para supportahan pa din yung pamilya niya sa probinsya. Yun pa din ginagawa niya. Gawa pa rin ng mabuti sa kapwa, sa kanyang pamilya, at sa mga kasama niya sa bahay. Pero isa lang ang susi sa kanyang kagalingan, transplant. Pag-transplant. Wala nang paraan doon eh. Kasi hindi na talaga gagana yung kidney niya kahit anong mayari. Dialysis na lang bubuhay sa kanya. Pero ang dami, ito yung pinakamalungkot sa part niya. Yung mga tao na kasama mong ginagawa ng mabuti noon. Kung panahon na ikaw ang kailangan, he needs donor. Pero lahat ng pamilya niya, ayaw. Ayaw i-sacrifice ang mga sarili para sa kapatid or sa... Kasi inisip nila, paano na yung mga bisyo namin? Hindi na kami makapag-basketball pagka wala na kaming kidney. Ang dami nilang mga excuses para sa mga ganong bagay. Pero di siya nagtampo sa Lord. Sabi niya, ito ay paraan ng Lord siguro para patatagin ang pananampalataya sa kanya. Tapos nagkaroon ng birthday yung anak niya, 1 year. Same prayer niya, nag-iyakan niya lahat ng tao doon dahil sabi niya, gusto ko lang humaba yung buhay ko. Kasama pa yung anak ko. But God is good kasi after 7 months, sumagot ang Lord sa kanyang prayer. Sumagot ang Lord sa prayer niya. May isang kapatid niya na hindi naman niya kadugo. Bawal kasi di ba sa normal na kailangan kadugo ka
pag magta-transplant. Pero gumawa ang NKTI ng bagong pag-aaral na pwede na palang hindi kadugo. Pwede na siya. Kaya nagkaroon ng buhay yung mga magpapatransplant. Kailangan lang ng donor. Yung kapatid niya naglakas loob. Yung kuya niya. Sige, try tayo. After 6 months, si Kim ay na-transplant. At December 11, 2024 nangyari yun. Mag 1 year na siya ngayong December. At siya yung second na broadcast doon sa NKTI page. I-interviewin nga siya plano doon. Kasi pangalawa siya sa nangyari na transplant na hindi naman mag-compatible totally lahat ng kidney. Pero ang galing ng Lord kasi ito ba yung kagalingan niya? Di ba prayer niya lang? Sama niya yung anak niya, sama niya asawa niya. This year as well, nakapagpakasal pa siya. At may another baby na ulit nilang plano. Lumabas this next year. Nakatawa lang ang Lord, di ba? Na parang minsan, parang pagod ka na, tapos biglang babagyuhin ka ng mga problema. Pero pag talaga tapat ka sa Panginoon at hindi ka nagpagod, gumawa pa rin ng kabutihan, kahit may mga di bumabalik sa yung gusto mo, yung Panginoon ang magre-reward sa atin. The promised reward of God to those who doesn't weary in doing good and never give up. Alam ko ikaw kapatid, ngayon, may panalangin ka rin sa mga sarili mo ngayon na gusto mong matupad. Baka yung katabi mo, may mga panalangin din sa kanyang sarili. Pamilya, gusto niyang maayos. Isang pagod na pagod ka na dahil paulit-ulit na ginagawan mo ng mabuti, pero wala nangyayari. Pagod ka na dahil inuubos mo yung oras at panahon mo para sa kanila, sa isang bagay, pero walang nagaganap. But don't give up. Just like a farmer na hindi tumigil kahit na init, ulan, ang dinanas niya, dahil naniniwala siya, there will be a harvest after this. The process ng Panginoon minsan slow, minsan mabagal, di ba? Hindi naman sinasabi natin mabagal ang Diyos. Pero minsan yung proseso talagang matagal ang paghihintay. But remember that God's timing is always perfect. We can trust Him completely and fully. Naniniwala tayo. The blessings comes if we remain steadfast and don't give up. And lastly, mga kapatid, verse 10, ang hamon na gumawa ng mabuti. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dito, sinasabi ni Paul, habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Every day is an opportunity to do good, to help, to serve, to bless other people. Especially, may special mention si Paul dito. Especially to those who belong to the family of God or to the believers. Meaning, we must take care of one another in the church by showing love and unity. John 13:35 says, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Minsan, iniisip natin yung tao, kala mo malakas. Pakita niyo si Pastor Norman, tawa lang siya, pero minsan nakakaproblema rin naman siguro yan. Si Tita Sen, iniisip natin, parang malakas naman sila sa Lord. Matagal na sila. Pero nagkakaproblema rin sila minsan, di ba? Yung katabi mo ngayon, di mo alam, may pangangailangan din na matagal nang dinudulog sa Panginoon na kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng prayer. Simpleng bagay na yan, akala mo, maliit lang naman sa ginawa ko. Pero kabutihan pa din yun. Paggawa pa rin ng mabuti yun. Especially sa ating mga kasama sa pananampalataya. Naalala ko nung camp, thank you po sa pag-appreciate sa amin nung camp. Kasi naalala ko yung sinabi nung MC na ito yung panahon daw kung saan ay ating pasasalamatan lahat ng ating mga pastor sa kanilang mga ginawa. Bakit daw? Kasi sila ay palagi at halos araw-araw nananalangin para sa iyo. Ikaw kapatid, kailan mo kaya huling kinamusta yung pastor mo? Yung
kapatid mo sa Panginoon. Diba? Minsan, akala nyo, minsan, hindi naman kami hero, superhero na hindi napapagod. Minsan may problema din. And we need someone na kausap. Minsan nga sabi nila, pastor lang nakakaindi sa kapwa pastor. Totoo ba yun? Parang hindi naman ako naniniwala. Ang problema lang talaga kasi minsan tayo mga pastor is pinipilit nating itago lahat para hindi manghina ang kapatid. Pero ako, nagiging open ako sa church namin. Kasi may panahon talaga na nakakapagod. At yun ay parang accountability ko sa kanila. Kailangan ko ng kausap, kailangan ko ng katulong, kailangan ko ng gabay sa ganitong bagay. Di dahil ako ay pastor, ako ay laging ako susunod, lagi ang tama, ako ay lagi susunod. No. Minsan tayo sa church, as a family of believers, kailangan natin to alagaan natin sila, gawa natin sila ng mabuti by showing love. Mga kapatid, hindi mo nga kayang baguhin ang buong mundo sa paggawa mo ng mabuti. Kasi ito yung problema ng Pilipinas Parang puro na lang korupsyon ang issue, di ba? Parang manood ka ng TV, puro na lang problema ang iniisip, di ba? Parang, Lord, kailan ba gagawa ng mabuti yung tao? Pero alam mo, hindi mo naman talaga kayang baguhin ang mundo sa pagtulong mo. Hindi mo kayang tulungan ng lahat. But you can help someone. Especially yung kapwa natin believers. Hindi porket believer na hindi na kakaproblema. Saan nga, mas marami pa tayong problema kung isipin. You might not change the world, but you can change one person's day through your kindness. Isa yung kapatid mo na may problema na wala silang pera, wala silang pambili ng pagkain sa isang araw. Isa siguro, hindi mo masolve ba yung problema niya ng isang linggo, pero tulungan mo lang ba sila na, sis, bumili kami kanina ng ganito. Let's go ahead. Alam mo yung parang kahit maliit na action na ginagawa mo, kala mo parang wala namang epekto yan sa kanila. No, hindi. Kaya mong baguhin ang kanilang present situation through your kindness. Kaya sa ating mga kapatid, gusto kong matutunan natin ito na huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti palagi. Especially to every believer na kakasama natin. Keep on sowing faith kahit umiiyak tayo. Kahit nakakapagod na umunawa, kahit nakakapagod gumawa ng mabuti. But remember, God promises there will be a harvest in His timing, perfect timing. Don't stop now. Your season of harvest might be just ahead. Pero kung talagang pagod ka na, ito lang ang susi. Go back to the cross. Remember what happened on the cross. Nakakapagod talaga, nakaka-exhaust lahat buhay. Pero lagi mong isipin, may isang Diyos na si Jesus na ibinigay ang kanyang sarili. And dahil sa kanyang ginawa na yan, we reap eternal life. At yun yung dahilan kung bakit magkasama tayo ngayon. Hindi man tayo magkakatulad ng ugali, may mabait sa atin, may hindi masyadong mabait. Pero, we are in unity pa din, di ba? Ganun talaga sa church. Hindi naman lahat mababait na nasa simbahan. Sa amin, hindi rin masyadong mababait doon. Pero yung sinasabi ko na kahit magkakaiba tayo, because of Christ, because of loving one another natin, kahit alam kasi natin, hindi naman natin kayang kasing haba ang PC mo nung pastor mo Minsan maigsi. Minsan nga, papunta nyo siguro sa church dito. Baka nagalit ka bago pumunta ng simbahan, di ba? Sabi nga nila, Sunday, yung pinakamahirap na araw kasi dito tutuksoyin ka ng tutuksoyin Paglabas mo dyan sa villages, may sumingit, nagalit ka kagad. Tapos sabi ng topic natin, gumawa ng mabuti, parang hindi ata maayos yung nasabi ko. Pero mga kapatid, yung Panginoon, ito yung nagbibigay ng lakas sa atin na parang makapagod na pagod, pero lagi mong babalikan, Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa cross. Dahil sa ginawa mo sa cross, ano ako ngayon? Hindi ako perfecto, nagkakasala pa pero by your grace, nagbabago ang buhay ko dahil sa inyo, Panginoon. So keep sowing prayer when you feel unheard. Keep sowing faith when life feels uncertain. Keep sowing love even when it's not returned.
because one day your field will bloom, your heart will rejoice, and your faith will be rewarded. God is good. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa paalala mo ng aming mga paggawa ay hindi kailanman nauurong. Bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na maghasik ng kabutihan kahit na ang buhay ay mahirap at hindi agad nakikita ang mga resulta. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong takdang panahon at perpektong oras upang manatiling tapat sa mga maliliit na bagay at huwag kaming manghina sa paggawa ng kabutihan. Pagpalain mo ang mga gawa ng aming mga kamay at hayaang magbunga ang mga buhay na ito para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin namin. Amen. God is good.